Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So gaya nga ng inaasahan, mabagal pong kumilos o mabagal na tinawid ng bagyong Christine. Ito pong mga kabundukan ng Cordillera. Sa kasalukuyan, ito po ay nandito na sa may West Philippine Sea. Ito po ay huling namata ng pag-asa dito po sa mga baybaying dagat ng Ilocos Sur. Ito po ay nasa severe tropical storm category pa din na may lakas na hangin na umabot sa 95 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 145 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos pa west, southwest o pasubsob ng bahagya sa bilis na 15 kilometers per hour. Again, bagamat nasa West Philippine Sea na, dahil po sa lawak ng diametro o sirkulasyon nito na umabot sa halos 1,500 kilometers, sako pa rin po ng malawak na sirkulasyon ng bagyong Christine ang malaking bahagi ng ating bansa. Narito po muli ang pagtaya ng pag-asa para sa mga pag-ulan maaaring idulot ng bagyong Christine. Again, ito po ay 24-hour accumulated rainfall o pinagsama-samang ulan sa loob ng 24 hours. Ayon sa pag-asa, meron pa rin tayong inaasahang intense hanggang sa posibleng torrential o yung mga halos walang tigil na pag-ulan dito po sa ilang areas ng Pangasinan, Zambales, kasama na po dyan ng La Union at Occidental Mindoro. Samantalang, posible pa rin po yung mga heavy hanggang intense rains dito po sa area ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, kasama po dyan ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, Tarlac, Pampanga, Bataan, maging dito sa Metro Manila, kasama rin po dyan ang Cavite, Batangas at ang Calabian Group of Islands. Meron din tayong inaasahang mga moderate hanggang heavy rains dito po sa area ng Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Laguna, Rizal, kasama po dyan ang Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Negros Occidental, kasama po dyan ang area ng Palawan. Bukas, kasabay po ng unti-unting paglayo ng bagyong Christine, yung ating heavy hanggang intense rains ay nandito na lamang po sa western section ng Luzon. Yan po ay posible dito po sa may area ng Pangasinan, kasama po dyan ng Zambales at ang area ng La Union. Meron pa rin tayong mga posibleng moderate hanggang heavy rains dito po sa area ng Ilocos Region, kasama po dyan ng Cordillera at ang area ng Bataan bukas. Yan po ay panglabas na kaulapan na lamang o yung inflow ng hangin na papunta sa bagyong Christine. Ngayon, balikan natin itong ating satellite image para sa mga pagulan dulot ng bagyong Christine. Kung mapapansin nyo dito, napakalawak po again ng sirkulasyon ng bagyong Christine at bumabalot pa rin po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Relatively, mas kakaunti po yung ating mga pagulan dito sa may area ng Eastern Visayas, Central Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Bawas na po yung ating mga pagulan dyan. Pero again, meron pa rin tayong nararamdaman dyan mga breezy hanggang gusty conditions ng hangin dahil po sa inflow ng hangin na patungo nga sa mismong gitna o sentro ng bagyong Christine. Ito pong ilang areas ng Western Visayas, ito pong Negros, kasama po dyan ang area ng Panay. Maging dito sa ibabang bahagi ng Bicol Region, ito pong area ng Masbate ay nakakaranas pa rin po ng mga pagulan dahil po doon sa ating tinatawag na buntot o doon nga sa inflow nitong bagyong Christine. Although relatively nabawasan din ang mga pagulan sa Bicol Region, meron pa rin tayong mga pagulan dyan at mga pabugso-bugsong hangin dahil pa rin sa panglabas na kaulapan ng bagyong Christine. Again, kung mapapansin nyo dito, yung ating concentration ng malawak at matataas na mga kaulapan ay nandito po sa ibabang bahagi ng bagyong Christine. Sako po niyan ang malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon. Relatively, yung ating mga pagulan ay mas malakas dito po sa area ng western section nito, dyan po sa area ng Cavite at Batangas. Magpapatuloy din ang mga malalakas na pagulan dito po sa area ng Mimaropa, lalong-lalo na dito sa area ng Occidental Mindoro. Dito naman sa area ng Northern Luzon, which is mas malapit sa gitna ng bagyong Christine. Kung mapapansin nyo, may mga butas po yung ating mga kaulapan dyan at medyo mas manipis yung ating mga kaulapan. Pero posible pa rin po yung ating mga pagulan dyan at kung minsan may kasama pa rin pabugso-bugsong hangin. Kaya kahit minsan sumisili po ang araw, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng mga pagulan o mga thunderstorms na dulot ng kaulapan dito pong bagyong Christine. Bukas, habang mas malapit na nga po ang bagyong Christine dito sa ating Philippine Area of Responsibility, mag-shift again yung ating mga pagulan dito po sa western section ng Luzon. Kung mapapansin nyo, nandito na lamang po yung ating mga malalakas na pagulan sa may area ng Ilocos Region. Kasama po dyan ang La Union, Pangasinan, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Zambales. Samantalang may mga areas naman na malayo sa mismong gitna ng bagyo. Ito po yung mga general area na yan. Western section ng Visayas, kasama po dyan ang isla ng Panay at Negros, maging dito sa area ng Mimaropa, particularly dito sa Occidental Mindoro. Mapapansin nyo, meron pa rin tayong nakikitang mga kapal na kaulapan dyan at mga posibleng pagulan o thunderstorms. Dulot po yan ng inflow ng hangin na papunta dito sa mismong gitna ng bagyong Christine. O dati nga, tinatawag din po yung buntot ng bagyo. Mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan na lamang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas bukas, pero posible pa rin po yung mga breezy hanggang gusty conditions dahil pasok pa rin po tayo sa wind field o sa hangin na hinihila dito po ang bagyong Christine.
Ngayon, balikan natin itong official forecast track ng Pag-asa. Kasalukuyan nga, ang bagyong Christine ay kakatungtong lamang dito sa may West Philippine Sea. Posible po itong kumilos pa west-northwest patungo dito sa ating boundary line at posibleng sa Biyernes or bukas, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, napakalawak po ng radius o diameter o nung kanyang sirkulasyon. Kaya kahit nasa labas na po yan ng ating PAR, meron pa rin po yung halos direct effect sa ating bansa, particularly dito sa western section ng Luzon. Pero lalayo naman itong mga color red areas na to na yung at least 39 kilometers per hour nating lakas ng hangin. Ganun pa man, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito dahil nga tuloy-tuloy po tayong nakaranas ng mga pag-ulan nitong nakaraang araw pa. So mataas po ang tsansa ng mga flash floods at landslides at hindi pa po natutuyo yung ating saturated na lupa. Maliban dyan, kung papansinin nyo, itong dulong senaryo ng forecast track ng Pag-asa, meron po itong pinapakitang pagbalik o posibleng pag-U-turn ng bagyong Christine. So again, ito ay malayo pa o posibleng senaryo pa lamang ha. Meron din po yung posibleng senaryo na magtuloy-tuloy dyan po sa may area ng Southern China or dyan po sa may area ng Vietnam. Ang possibility po ng pag-U-turn nito ay may attribute natin sa posibleng sumunod na bagyo dito sa bagyong Christine, which is tatalakayin natin mamaya. So again, although may mga areas po na bawas na ang mga pag-ulan dito sa ilagang bahagi ng Luzon, maging alerto pa rin po tayo dahil hindi pa po nakakalayo ng tuluyan. Ito pong bagyong Christine. Ito namang ibabang bahagi ng Luzon, sama po dyan ang Metro Manila, doble ingat pa rin po tayo ha. At maging alerto at maging vigilant sa mga posibleng epekto o sa mga panganib o hazards na maaaring idulot ng mga pag-ulan at pabugso-bugsong na hangin dito po ang bagyong Christine. Again, ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory na Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at laging makibalita sa inyong local LGU at DRRMO. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.